Speaking of kalokohan, mga kababayan, mukhang ano dito si Robin Padilla. Mukhang sasablay ho dito. Pakinggan ho natin mga kababayan, mga boss chief amo ha. Si Boy Abunda, mga bossing. Project. Eto, game. Kabilang sa mga proyekto ng mga Diskaya who are involved in the flood control mess ay ang controversial project with the FDCP, ang Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, na ayon sa aming mga nabasa ay may budget na a little less than 200 million. Ang nais naming malaman, ano bang estado nito ngayon? Ito ba yun? Yung kay Robin Padilla. O game. Pakinggan natin. Robin Padilla at Joey Reyes. Tama ba, Joey Reyes? Go to that controversial building, the Philippine Film Heritage Building. Ano ang estado ngayon yan? Well, natapos na siya. Pero dumaan kami sa kalahating butas ng karayom. Kasi originally, nung inestimate yan, nung kontratista ni then Chairman Tirso Cruz, okay, ang binigay na presyo, 150 million to build that building. Tapos, 150 million para ma-build up yung building. Okay, para ibig sabihin para matayo, makumpleto, magamit, no? binigyan kami ng pera, ng insertion ni Senator Padilla. Ano daw, binigyan kami ng pera ng insertion ni Senator Padilla, okay? Ni Robin Padilla ng 150 million. Tapos sabi sa amin, tapos na ang building. Hindi na si Tirso ang chairman on, ako na ang chairman. Hindi, pagdating ko, kalahati pa lang. Putik na yan, insertion ni Robin Padilla, tapos pagdating ni Joey Reyes, kalahati lang. Tapos ang sinabi sa kanila, tapos na ang building. Ulito galing sa bibig ni ni Director Joey Reyes, insertion ni Robin Padilla, 150 million. Sinabi, tapos na yung building. Pero pagdating niya, kalahati lang ang natapos. Naku, ghost project din ba ito? Okay, sabi ko, bakit ganito ito? Ang sabi, 150 phase 1 lang yun. Kailangan mo ng 100 million. Sabi ko, Diyos ko, saan ako kukuha ng 100 million? Kahit lumuhod ako sa lahat ng senator at congressman, saan ako kukuha ng 100 million? Mabuti na lang na nakamiting ko na ng First Lady, okay, at nabanggit ko yung Mukasabit si Boss Noybe dito Sabi ni Ma'am Neng Gigi, sabi ni Ma'am Chris Rose, hala ka Robin, patay ka diha. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, dapat pala kasuhan din yang si Robin Padilla. Linis-linisa sa pagiging korap. Baka kaya dumidiin din sa gobyerno si Robin Padilla. Baka mamaya lumabas itong mga ganitong kasama siya sa mga nag-insert, tapos konsidera na hindi tapos yung project Galing mismo sa bibig ni Director Joey Reyes, mga kababayan. Ma'am Ting Ting, watching from Dubai, kamusta ang birthday celebration? Mabuti naman po, maraming salamat. Simpleng birthday lang. Nag-dinner lang kami ng pamilya ko. problema. At ang sabi ko, kasi, sino ba na yun yan? Na-realize ko, kasi ang kontratista niyan, yung tinalo ni Vico sa Pasig. Ito ng mga Ang kontratista, yung tinalo ni Vico sa Pasig. Yung Diskaya. Diskaya couple. Okay, so ayun, doon medyo pumilantik ang tenga ng First Lady, pumunta. Anyway, nung pumasok si Vince, nakita nyo, narinig nyo? Nagalit, pumilintik ang tenga ng First Lady. Ibig sabihin, mga kababayan, na talagang galit sila doon sa mga nangyari, yung mga goose project, yung mga substandard project. Diba? Tapos sasabihin ng mga DDS, yung mga Marcos, ang pinaka-mastermind na niyang flood control scandal na yan. Anok ng putik, iba karakas ng mga DDS, iba saltik sa ulo ng mga DDS no? Hison, okay, ni-require Sabi nung kaibigan ko na si Sir Ed Ong, ex-con, balik ka na lang po sa pagiging artista. Hindi na kami magpapauto kahit ano pa ang drama mo sa mga susunod na halalan. ng First Lady kay Vince na tapusin niyo itong building. So right now, kumusta ang estado? Ay, tapos na. That's good news. Nakita nyo? Tapos ang pagbibintangan ninyo, mga Marcos, ang mastermind ng mga flood control scandal, yung mga project na mga
ghost project at yung mga substandard na mga project, isang salita lang ni First Lady, tapos agad. Imagine buong bayan, lahat palpak sa project, di ba? Kailan po ba na mayagpag yung mga diskaya, mga boss chief amo, sir? Nung panahon ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte. No? Ito ha, para mas malinawan po natin, mga bossing, ito po ay kaduktong pa din po na niyang interview na yan. At iba dito, mga kababayan, ay yun pa din po. Basahin natin. Sabi dito, ni Boy Abunda, doon sa kanyang tanong, kabilang sa mga proyekto ng mga diskaya na na-involve sa flood control mess ay ang controversial na project with DCP, ang Philippine Film Heritage Building sa Intramuros. Ano ba ang estado na ito? Ito yung mismong sinabi ni Director Joey. Natapos na siya pero dumaan kami sa butas. Actually, kalahating butas ng karayom, no? Kasi originally, nung ini-estimate yan ng kontratista ni Chairman Tirso Cruz III, ang binigay na presyo, 150 million to build that building. Tapos binigyan kami ng pera ng insertion ni Senator Robin Padilla ng 150 million. Tapos sabi sa amin, tapos na ang building. No? Tapos na daw yung building. Hindi na si Tirso Cruz ang chairman noon. Ako na ang chairman noon. Ngayon, pagdating ko, kalahati pa lang. Hindi pa din tapos. Baka naman naibulsa yung ibang parte na pera doon. Kaya ang nangyari kalahati lang ang tinapos. Hindi na natuloy. Baka nalustay na din ang pera. Diba? Sabi ko, bakit ganito? Ito ang sabi, yung 150, isang phase lang. Kailangan mo ng 100 million. Biruin mo yan. Ang lakas mga manggoyo. Ano yan? Ano ni kasama dyan? Si Robin Padilla, mga kababayan. Sa tingin nyo po, hindi naman pwedeng ganun. I-insert ka, kukuha ka ng pera. Hihingi ka ng pera para sa proyekto. Tapos, wala na. Ahayaan mo na lang ng ganun. Hindi mo na susubaybayan. Siyempre, kasama ka sa titingin at magmamatsyag. Ano ba yung ipinanghingi ko ng pondo? Ano ba yung inano ko? Ano ba yung ihiningi ko ng pera ng bayan? Natapos ba o hindi? Wala na lang? Ganun na lang? Baka naman, Robin Padilla. Maganda, sagutin mo iyan. Ano po? Hindi yung kung ano-anong mga credential ang hinahanap mo doon sa ibang tao, mga bossing. Ngayon nasa na ba tayo? Alisin natin yung kay Robin Padilla po, mga kababayan. Pumunta tayo, dumito muna ho tayo doon sa